ng mga kabataan o ng mga mahihirap. Pinagmamalaki nila na marami raw silang pera at ang dunong nila sa pandaraya. Kasi ang tingin nila sa bawat mamayang Pilipino ay mukhang pera, kamukha nila. The charge against me is poverty, and I plead guilty to that offense. Pero hindi bale na. Maski ganyang wala akong pera, masasabi ko sa aking mga kababayan, hindi ko sinanla ang kaluluwa ko at kailanman hindi ko isasanla ang bansa ko. Ngunit kahit man siya'y nanalo sa botohan, dinaya naman siya sa bilangan. Maraming leksyong natutunan itong ating si Miriam. Ngayon, nakaupo si Miriam bilang miyembro ng Senado. Ito ay tiwalang publiko na kanyang sagradong pinagsisilbihan. Pagkakataon niya itong manilbihan sa bayang kanyang kinauutangan ng lahat ng kabutihan sa kanyang buhay. Bilang mambabatas, may pagkakataon siyang ayusin ang mga sigalot sa kanyang nakikita. Kailangan talagang reformahin natin ang sistema sa larangan ng politika, sa larangan ng ekonomiya, sa larangan na sosyal. Sa larangan ng politika, ang unang-unang reformang dapat gagawin dyan ay ganito. Dapat gumawa tayo ng panibagong sistema sa pagbigay ng perang pangkampanya sa mga kandidato. Yan ang sanhi kasi ng graft and corruption . Pangalawa naman, kung tungkol naman sa larangan ng ekonomiya, kailangan mag-ingat tayo sa tinatawag na globalization or liberalization. Ang ibig sabihin nito na lahat ng mga kumpanyang pandayuhan, hayaan na natin na pumasok sa ating bansa. Kung minsan, gustong-gusto natin dahil natin makakabili na tayo ng imported na hindi kasing mahal ng dati. Pero kung ganyan kamura ang benta ng imported, hindi lalaki o hindi lalago ang mga producers nating sarili. Hanggang sa magiging dependent na lang tayo sa mga imported products, mamayang nangailangan tayo at tinaas nila ang presyo, wala na tayong magagawa kung hindi sumunod sa kagustuhan nila. Kaya dapat meron tayong economic self-reliance. Pangatlo at siguro pinakamahalaga sa lahat ay kailangan reformahin natin ang pananaw natin sa buhay na pangsosyal. O sa madaling salita, yung ating kultura. Kasi ang kultura natin puro imported . Nanggaling noon sa mga Espanyol, tapos nanggaling sa mga Amerikano, pagkatapos ngayon nanggagaling pa rin sa tinatawag na West. Dahilan sa internet at dahilan sa Sky Cable o maski sa commercial TV natin, yun ang palagi ang nakikita natin. Kaya nalilito tayo kung ano ang Pilipino, ano ang ibig sabihin na Pilipino ka. Maliban sa itsura mong Pilipino, anong ibig sabihin? Hindi natin nalaman . Kaya dapat sana i-emphasize natin, unang-una, ang hospitality ng Pilipino. Meron tayong ganyang kultura. Kaya natin baguhin ang sistema. Basta maniwala lang tayo sa sarili nating kakayanan. Kailanman, huwag tayong mag-surrender. Huwag tayong magsabing, ay talagang ganyan ang sistema, wala na akong magagawa. Maski mag-isa lang ako at maski mahina lang ang kakayanan ko, sinusubukan ko pa rin at kailanman ay hindi uurong, hindi hihinto na subukan pa rin na mapaganda, na makaasenso ang ating pamahalaan, na gawin na maaari natin ipagmalaki. Buong tapang niyang binaklas ang Pork Barrel Fund na inaasam-asam ng mga politiko, hindi dahil nais nilang pagyamanin ng bayan, kundi nais nilang pagyamanin ang kanilang sarili. In-expose niya ang bilyong-bilyong pisong nilustay ng Administrasyong Ramos sa mga walang katuturang proyekto tulad ng Centennial Expo. Ang Napocor ay hinubaran niya para lumantad ang bilyong-bilyong utang nito sa mapanuring paningin ni Miriam. Lumabas ang mga ganit ng gobyerno. Sa kanyang walang humpay na paninilbihan, si Miriam Defensor Santiago ay isang totoong alagad ng bayan. Ladies and gentlemen of young Philippines, maniwala ka lang sana na kaya mong baguhin ang sistemang ito. Pumasok ka sa politika, hindi para makikisama ka sa mga trapo, sa mga traditional politicians, pero para ipakita mo ang tunay na galing ng Pilipino.